quick tip mga dudes kung paano maiwasang hilaw yung print sa mag. Nakikita nyo mga dudes, maganda yung pagka-print, nito. Lutong luto, mainit pa. So dito mga dudes, share ko sa inyo, off natin to. So pag nagsasalang kayo mga dudes, tapos bago yung machine nyo, yung press nyo, pagkatapos tumunog ng timer, check nyo, tapos i-check nyo yung papel kung naging light brown ba yung kulay. Ito light brown na, ibig sabihin naluto na to siya. Pero pag hindi pa light brown mga dudes yung kulay ng papel, isalang nyo ulit, tapos press nyo ulit. Kung natapos na yung timer, press nyo ulit, start nyo ulit yung machine, tapos check nyo ulit kung nag-brown ba. Tapos kung nag-brown na, i-adjust nyo ulit sa next na sa next mag na isasalang nyo, adjust nyo ulit yung temperature, taasan nyo hanggang sa makuha nyo yung tamang temperature na maging brown, parang light brown yung kulay ng papel, ng sublimation paper. Kasi kung pag-angat nyo, pagtanggal nyo ng mag sa press, tapos yung kulay niya parang ganito pa rin, balik nyo na lang, tapos start nyo ulit yung timer, tapos check nyo ulit kung nag-brown na, tapos next salang nyo, adjust nyo yung temperature, taasan nyo para sakto yung, pero wag masyadong sobrang taas na to the point na yung dark brown na yung papel, yun masusunog na yung print. Pag nasunog yung pag sobra yung temperature, nasunog yung papel, yung kulay ng image or ng design parang light, para siyang light. Wala na akong sample, tinapon ko na yung sample, yung sunog na ko. Minsan kasi nagloloko yung machine, kaya nga nilagyan ko na ng timer, dito. So hindi na ako nagbabase sa time dito ko na binabase yung time ko dito. 4 minutes 30 seconds hanggang 5 minutes okay yan siya, pero 4 minutes 30 seconds okay na sa akin. Tapos yung tingnan ko yung primary temp ko, yung first temperature, dalawa kasi yung temperature nito. Ewan ko lang, hindi ko magets kung yung sa ibang machine kasi isang temperature lang. So itong machine na to, second hand ko kasi nabili ito. So itong machine, dalawa yung timer at yung temperature niya. Yung una, yung primary time 260 degree Fahrenheit to siya mga dudes, Fahrenheit. Tapos yung secondary temperature niya nasa 415 yung temperature ko. Hindi magkapareho yung mga timer niyan mga dudes. Kaya trial and error talaga sa machine. Kahit pareho tayo ng machine mga dudes, yung pad hindi magkapareho yung pad. Ito iba yung pad nito, pangatlong pad na to. So kada isa ng pad na yon may iba't ibang temperature yun siya. Kaya mag-test kayo bago kayo gumawa ng bago kayo mag-print ng maraming pag bago yung pad, bago yung machine, test nyo muna. Pag may mga kayo na
reject na mag, extra ano, mag na reject na, doon nyo i-press. Kung may area pa na kung saan pwede mag-print, press kayo doon. Tapos ito, anuin ko siya ng medyo basa na tela. Hindi ko muna siya tinatanggal kaagad, kasi pag mainit pa yung mag, tapos tinanggal ko yung tong sublimation paper, nag-activate pa rin yung ink, nagiging gas pa rin, sumasama sa hangin, kaya parang nagkakaroon ng bleed out or smudge yung print, kasi mainit pa nga yung mag. Kahit wala na siya dun sa press, mainit yung mag. So yung ink dito, ito example, ito brown, nagkakaroon yan siya ng parang shadow, kasi mainit pa, nagiging ano pa yung ink, activate pa yung ink, nagiging gas, sumasama sa hangin, tapos yun na, kumakalat. So, ito yung print. Ayan. Luto naman siya. So press ko na tong isa. Isa press ko. Sobra. Hindi magkapareho yung mga mugs, mga dudes. May mugs na medyo manipis lang, may mugs na medyo makapal. Ito parang sobrang kapal nito eh. Yun. Press to dito. Press. So hanggang dito lang mga dudes. Sana may na-share akong magandang information sa inyo, sa mga nag-uumpisa dyan sa mag-press. So hanggang dito lang. Salamat.